Anyway, magandang hapon. Kaya ayoko mag-record ng ganitong araw kasi daming gising. May una na akong recording kaso kailangan kong itigil kasi may nang interrupt. Anyway, varied world lalaroin natin, no move. Tapos sana wala nang ganong insidente. Simulan natin yung timer. Tapos full screen. Sana wala nang makikigulo. Unang round pa lang makita natin walang license plate yung kotse. Tapos Ah, okay. Ganito yung itsura ng kotse. Pero mag-ingat kayo kasi 2023. Kung 2023 naman yung copyright, tapos ganito yung kotse, siguro Panama lang naman yan. Tapos may ganitong klaseng sticker. I think Panama lang naman yan. 2023 kasi lumabas yung Panama Street View. Pero sa pagkakaalam ko, ngayon may mga ganito ng kotse sa iba't ibang bahagi ng Central America tulad ng Puerto Rico ata may ganito na din eh. Pero kung ganito naman, I think Panama yung round na ito. Sensya na medyo nainis pa rin ako. Ayun, Panama lang. Pangalawang round naman, makita natin ganito yung lupa. Tapos yung pole, ganito din. Gawa sa kahoy. Pagkatapos yung fences ganito. Saan yung araw? Sa norte, okay. So, ibig sabihin yan, hindi tayo nasa Colombia kasi kung nasa Colombia tayo, yung sun, nasa timog kasi kita mo, nasa taas siya ng Ecuador or equator. Kung nasaan man ito sa Brazil, hindi ko masasabi kung nasaan kasi napakahirap niyang i-region guess. Pero ganito kasi yung pole. Tapos ganito yung lupa. Parang gusto sabihin northeast pero ang problema kasi sa northeast, kadalasan napaka-dry ng landscape. Pero kung nasa south man ito, parang hindi ko din ma-imagine kasi iba din ata yung vegetation doon. So yun. Baka naman pwede to sa south, no? May ganito bang kotse sa south? Di ko alam eh. Pero ano kasi. Siguro kasi parang may ganito ba sa sa norte? Parang di ko alam kung may ganyan eh. Parang kung hula ako, parang gustong sabihin na sa south nga tayo. Parang mga Rio Grande do Sul. Pero di ako sure dito. Okay. Bahaya lang pala. Medyo mahirap yun. Pangatlong round, ganito yung bahay. Pagkatapos nun, medyo mabundok itsura. Tapos yung kotse, parang sensya na medyo mabagal. Sorry, nainis pa rin ako eh. Ba't kaya ganito yung bahay dito? Teka lang, yung kotse. Tingnan nga natin ulit yung kotse. Parang Amerika ba to? O Europe? Parang Europe yung bahay, no? Hindi ko ma-imagine to sa Amerika, pero parang ang hirap base sa vegetation. Pero gusto sabihin Europe. Gusto ko talagang sabihin Europe, pero alam kong napaka-baity na tong mapa na ito. Lalo na ganito yung itsura ng bahay. Sige, sabihin nating US dahil sa kotse. Pero kung Europe ito, sigurado namang mali tayo. Ay, okay. Yung kotse kasi parang hindi siya makikita sa Europe. Kaya tumingin talaga ako ng 2 beses. Pero itong pangapat na round pala, may ganito tayong kotse ulit. Pero sa tingin ko nasa Senegal lang tayo kasi
makita natin may ganitong klaseng pole. Makita mo yan sa France. Ata, France ba? Typically, mga French na colony may ganyan eh. Pagkatapos nun, meron ba tayong senyales dito? Wala. Walang nakakatulong na senyales dito. Etat Major Legium. Ewan ko kung anong pwede makatulong dyan. Pero kung Senegal, dito lang, pindot gitna. O kaya pindot dito. Sige, pindot gitna na lang. Okay, mas sobrang masilangan naman nun. Pang-apat na round, ano nakalagay dyan? Hindi ko mabasa eh. Parang Chiluka. Tapos may ganito na yung kotse. Kung pwede natin mabasa yun, okay pa eh. Pero hindi ko mabasa na maayos. Chilima. Pero ganito yung itsuras. I think kapag ganyan, sa ano yan eh, sa Odisha ata yung ganyang klaseng letra. Pero tignan natin kung merong syudad dyan na may Chilika o Chiluka yung pangalan. Base sa nakita ko parang wala eh. Chiquiti siguro, pero hindi yan yung nakita natin. Kutak, hindi din. Odisha. Chandipur. Wala akong makita. Sige, sabihin natin nandiyan lang tayo pero di ko alam. Okay, pwede na. Dito lang pala sa baba. 19 kasi yung Brazil kanina. Di ko alam kung paano humula doon. Pero, okay. Next na round. Kung gagalaw man itong camera na ito, ganito yung kotse. Tapos yung araw, sa timog. Tapos ang daming corn. Kapag maraming corn, tapos ganito yung itsura. Anong itsura ng copyright dito? 2023 ba yan? 2023 yung copyright. Tapos may mga windmill sa likod. Baka Germany ito pero hindi ako alam. Hindi ko alam. Pwede sigurong Germany. Pwede sigurong France. Pero tingnan natin kung may mga pole dyan sa likod. Wala akong makitang pole sa likod. Pero maraming windmill. Kung maraming windmill, maraming pole. Siguro dito lang tayo sa Germany pero hindi ako sure kung nasaan. Siguro dito na lang. France ata yan? Sa pagkakaalam ko kasi yung Luxembourg. Ano ito? France nga. Pinag-isipan ko yung France doon pero ewan ko. Parang mas sure kasi kapag Germany eh. Round number 2. Mukhang nagda-drive sa kanan o kaliwa. Parang ang labo. Kasi ito nasa kaliwa. Tayo nasa kaliwa din. Pero patag ng landscape. Ito, mukhang nasa kaliwa din naman yan. Okay, kung nasa kaliwa naman lahat, siguro nasa UK lang tayo. Pero yung tubig sa taas, hindi ako sure kung nasaan eh. Pero ba tong Northern Ireland siguro? Parang hindi. Siguro nasa UK lang tayo. Pero di ko alam kung nasaan. Siguro nandito tayo sa mga ganitong klaseng kalsada pero di ako sure dito. Sobrang norte, napaka-Scotland. Scotland pala yun. Tapos pangatlong round, sa Pilipinas tayo.
May ganitong klaseng tricycle na hindi naman siya nakakatulong. Pagkatapos niyan, teka lang. Ganito yung kotse. Wait, teka lang. Ganito yung tricycle. Parang gusto mong sabihin na sa Samar tayo or something. Parang mukha na sa Samar. Ako lang ba? Pero parang gusto mong sabihin or Samar ba yun? Or Leyte? Or Samar? Samar siguro, no? Pero ang weird kasi ng bundok sa likod eh. Parang ano yung mabundok na area na yan? Ito ba yan? Dito ba tayo sa Northern Samar siguro? Hindi ko mahula eh. Mga ganito siguro. Di ako sure kasi parang wala namang lupa dito. Pero may island sa taas. O kaya nandito tayo. Pwedeng nandito. Pero parang malayo kasi yung itsura ng... O kaya dito. Sobrang coastal natin. Sobrang coastal natin eh. Sabihin natin nandyan tayo pero di ko alam. Sa Naga. Hindi ko makita sa tricycle eh. Tapos itong pangapat na round, makita natin may ganitong klaseng bollard ulit. Pero gusto kong sabihin Montenegro pero hindi siya mukhang Montenegro. Baka siyang Croatia. May ganito bang bollard sa Montenegro? O baka ito yung bagong Slovakia. Teka lang, ano yung copyright sa taas? 2015, hindi siguro. Tapos yung guardrail, hindi Croatian yung guardrail, no? Paka-weird ng guardrail, no? Gusto sana sabihin Croatia, pero parang ang weird ng pole, ang weird ng bollard. Baka Montenegro lang ito. O Croatia. O North Macedonia. Or Serbia. Hindi pwedeng Serbia. Baka North Macedonia, pero parang ganito ba sa North Macedonia? Parang sabihin na lang natin Croatia ito, pero di talaga ako sure dito. Ano yun? North Macedonia ba? Ay, shit. Pinag-isipan natin yun kanina, tapos hindi nating hinula. May dalawang lengguwahe dito. Isang Swedish, tapos isang Finnish. Kotka 170. Pagkatapos niyan, wala nang ibang senyales dito. Pero 5 yung yung stripes sa crosswalk eh. 170 Kotka. Sorry, nagulat ako doon. Meet natin to. 170 Kotka. 5K na lang natin kasi matatapos din naman yung video natin eh. 170. Sige, hanapin na lang natin to kung makikita natin to. Dito. Itong area na to. Porvu. Lovisa. Kotka.
Pero nandito tayo, no? Wala kasing wala kasing church dito eh. Hindi ko makita. Parang ito ba 'yon? Parang may nakita akong church. Kaso nawawala eh. Malayo yung church. Sige, hanap pa tayo ng isa pang kalsada. Pagkatapos niyan, hindi ko na alam. Pero kung 170 lang, susundan lang natin yan hanggang sa makapasok tayo sa isang syudad. I think nandito tayo. Lovisan. Mga ganito siguro. Ayun, ito nga. Ito yung 5K natin. Ayun, 21,400. Okay na yan. Pero pasensya na, medyo na low mood ako. Anyway, sinabi ko sa previous na recording bago ko siya i-delete na ikukwento ko ano yung update. Nagka-interview ako kahapon para sa isang internship. Tapos, parang naghahanap na sila ng schedule para sa akin. Pero hindi pa sure kung tatanggapin na ako sa internship na yun. Pero parang alam kasi nila na yung organization kung saan ako parte, parang partner din nila yun sa mga iba't ibang projects. So parang alam nila na kung saan ako nagvo-volunteer. So ngayon nag-aantay na lang ako ng email siguro kung ano yung magiging resulta ng internship application ko. Pero tingnan natin. Kasi meron din akong ongoing na na application sa ibang kumpanya. Pero parang magsiset pa lang ng interview yun. Kasi nung nag-apply ako sa kumpanyang isa-isang kumpanya, dapat internship lang. Pero parang ngayon, kailangan kong i-meet yung project manager ng kumpanyang yun para magbigay ng interview sa akin. Pero busy pa siya, so wala pang interview schedule. Mukhang mas mauna pa ata itong panibagong internship na application kasi parang may schedule availability na sila. So ayun. Tapos mukhang this month na ata silang send ng response or ng ang tawag dito ng result ng internship application. Pero tingnan natin. Di ko alam kung okay yung interview ko sa kanila pero parang di talaga ako sure. Pero sa ngayon kasi parang mag-aantay na lang ako ng resulta ng mga interview application bago ako maghanap ulit ng panibagong a-applyan. So hindi pa ako nag-a-apply ulit. Ginawa ko ngayon, bumili ako ng olive. Tapos bala ko kasing magluto ng pasta. Anyway, yun lang naman. Kita natin 21,400 score natin dito sa mapang ito. Tapos yung sunod na mapa, siguro a Pro World naman na NM ulit. Anyway, salamat sa panonood. Tapos ayun lang. Peace.